Tulong. Tulungan ninyo ako. Tulungan ninyo akong magising o makatulog. Sa totoo lang, hindi ko na rin talaga alam kung alin sa dalawang nararapat. Basta ang alam ko lang, kailangan ko nang makawala sa bangungot na to. Hinang-hina na ako. Pagod na ako. Mababaliw na ako. O baka matagal na akong natuluyang naloka nang hindi ko alam. Masyadong magulo ang utak ko ngayon at napakanipis na ng katinuan ko. Kaya hindi ko na rin sigurado kung paano ko sisimulang ikwento ang lahat. Gayunpaman, susubukan ko ang makakaya ko. Susubukan kong ipaunawa sa'yo kung ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Makinig ka ng maigi. Kasi napakagulo nito. Sobra. Ako nga pala si Mitch, short for Michael. Certified work slave since 3 years ago. Isang ganap na Becky, pero hindi naman as in lantaran talaga. May kasamang boylet na kasama kong nakatira sa boarding house. Si Carl, isang call center agent. Namamasukan ako bilang data encoder sa isang malaking food processing company. Bale, taga-type sa computer ng lahat ng itatambak sa aking mga dokumento. Kasama na roon ang mga inventory sheets. Kaya talagang hindi ako pwedeng paanga-anga sa opisina. Isang maling numero lang ang matype ko. Magkakandaleche-leche na ang lahat. At ito ang mismong dahilan kung bakit naging beshi o BFF ko ang kape. Paggising, kape. Pagkarating sa opisina, kape. Kape rin sa break time sa umaga at hapon. Tapos, kape mga bandang 6:00 kapag overtime. Yun nga lang, araw-araw akong overtime kasi underpaid ako. Mababa ang sahod, pero maraming gastusin. Bayad sa boarding house, pangkonsumo namin ni Carl at magsilbing long distance ATM machine nila mama na nasa probinsya. Kadalasan, nakakapag-out ako pasado 10:00 na ng gabi. Lakad ng mga 5 minuto papuntang footbridge, aakyat, tatawid, at lalakad naman ng mga 10 minuto papuntang boarding house. Medyo malayo pero mas matatagalan kasi ako kung sasakay dahil traffic. Ay, kaimbierna. Pagkarating sa bahay, madalas tulog na si Carl o di kaya nakaalis na papuntang trabaho. Bihira ko na nga lang siyang maabutang gising at sobrang bihira na lang din kaming makapaglabing loving. Dagdag bigat sa kalooban ko na hindi ko na siya nabibigyan ng sapat na oras. Pero wala eh. Hamak na alipin tayo ng sistema ng pera at hindi tayo basta-basta makakawala. Kaya naman madalas tinitiis ko na lang na mag-isa sa dilim. Papatayin ng ilaw tsaka ipipikit ang mga mata. Kumbaga, iyon ang bukod-dangi kong paraan para makawala sa sistema. Kahit sandali lang. Yung bang wala kang pakialam? Kahit sasakalin ka rin ulit ng mundo pagkagising mo. Ganun lang ang buhay ko araw-araw. Gising. Aalis. Dadaan sa footbridge. Opisina. Mag-a-out. Dadaan ulit sa footbridge. Boarding house. At matutulog. Siyempre, kasama na doon ang pagpapakalunod sa kape. Gigising na naman. Aalis. Dadaan sa footbridge. Opisina. Mag-a-out. Footbridge ulit. Uuwi. Tapos matutulog. Hindi na magtataka kung walang car na maaabutan sa boarding house. Ganun lang palagi. Paulit-ulit. Ika nga, everyday is a cycle.
Nasisira lang ng panandalian ang cycle kapag tumawag sina mama para humingi ng pera o kapag naabutan kong gising pa si Carl. Sira rin ang cycle kapag nag-aalboruto ang bisor namin dahil sa kung ano-anong issues. O kapag trip niyang ipasa sa amin ang personal na pagkabisit niya para lang manira ng beauty. Malay ko bang may isa pa palang babasag sa daily cycle ko. Ironically, binaon din lalo ako nito sa kinalulunuran kong cycle. Paano nangyari yun? Ganito. Minsan kasi hindi ako nag-overtime kasi sobrang sakit ng ulo ko at naabutan kong hubad na nakapatong ang isang girl lalo sa jowa kong nakahubad din. Agad ko silang pinilayas. Boarding house ko yun. Ako ang nagbabayad dun. Mga punyeta sila. Pero basag na basag ang beauty ng lola nyo. Feeling ko wasak na wasak ang puso ko. Feeling ko napakatanga ko kasi iniisip kong ayos lang ang lahat between Carl and me. Nakakaulol. Nakakapunyeta talaga. Gaano na kaya katagal yung dalawa? Kung gusto pala niya ng Eva, di sana sinabi niya na simula pa lang. Hindi ko naman siya pipigilan eh. Hindi yung ganitong mag-overthink akong baka isinasausaw na pala sa tahong yung kinakain ko. Hanip na yan. Kaloka. Ngayon, paano ako makakalimot sa pagkabasag na yun? Ayun, lalong nilunod ang sarili sa daily cycle ko. Sabi ko naman sa inyo eh, ironic, sobra. Ni halos ayoko namang umuwi ng boarding house kasi naaalala ko si Carl doon. Naging pasado hating gabi ang dating 10:00. Naging halos 1 oras ang dating 15 minutos lang na lakaran. Nadoble ang mga tasa ng kape. Halos hindi na sumisindi ang ilaw sa kwartong laging madilim at sumidhi ang bigat sa kalooban. Patuloy sa daily cycle. Gigising, aalis, footbridge, pisina, mag-a-out, footbridge, boarding house, at matutulog. Mas mahaba nga lang ang oras na nilalaan ko sa labas kaysa dati. Gigising, aalis, footbridge, opisina, mag-a-out, footbridge, boarding house, at matutulog. Patuloy na binabaha ng kape ang bawat araw. Gigising, aalis, footbridge, opisina, mag-a-out, footbridge, boarding house, at matutulog. Feeling ko rin doble ang epekto ng kape kasi halos 1 oras lang ang tulog ko every night. Gigising, aalis, footbridge, opisina, mag-a-out, footbridge, boarding house, at matutulog. Pagod na ako. Humihina na ang katawan ko. Lusaw na rin ang beauty ko. Pero ayokong tumigil. Ayokong tumigil sa alaala ng nakaraan. Gigising, aalis, footbridge, opisina, mag-a-out, footbridge, boarding house, at matutulog. Kailan ba matatapos to? Hindi ko alam. Gigising, aalis, footbridge, opisina, mag-a-out, footbridge, opisina. Kape pagkatapos ng isa pang tasa ng kape. Magkakasunod. Halos walang humpay. Mag-a-out, footbridge, opisina. Pagod na ako.
Gusto ko nang magpahinga. Gusto ko nang matulog sa dilim. Matulog nang hindi gumigising. Matulog nang hindi inaalalang sasakalin ka rin ulit ng mundo kinabukasan. Mag-out, footbridge, opisina. Gusto ko nang umuwi at matulog. Anong nangyayari? Hindi ko alam. Ayoko sa boarding house, pero anong nangyayari? Mag-out, footbridge, opisina. Ilang araw na ba akong ganito? Ilang araw na ba akong hindi nakakauwi? Ilang oras lang bumeron sa isang araw ko. Nag-out ako. Daan-daang naglalakad papunta sa footbridge habang sinusubukang unawain ng mga bagay-bagay. Ramdam na ramdam ko ang pagod mula balat hanggang kaluluwa. Pati puso at utak ko. Upos na rin. Natanaw ko ang footbridge na nakatayo sa tapat ng convenience store. Huminto ako, may 5 metro mula sa hagdan. Ramdam ko ang panginginig ng kalamnan gawa ng sobrang kape. Nagpalinga-linga. Kita ko ang mga taong naglalakad sa bangketa at mga sasakyan sa kalsada. Subalit, wala akong nakikitang umaakyat at bumababa sa footbridge. Hindi ako gumagalaw, pero nanginginig ang katawan at labi ko. Nakatingala lang ako parang timang dun. Sinusubukang aninagin ang madilim na itaas ng footbridge. Footbridge na parang kinakawayan akong umakyat na. Dilim, katulad ng dilim na kailangan ko sa pagtulog. Sa ibang daan na lang kaya ako, pero mapapalayo ako eh. Bawal kasing tumawid sa kalsada doon. Gusto ko nang makapagpahinga at matulog. Sinapa ko ang sariling noo, tapos napakamot sa batok. Nagtataka kung ano ba itong pinag-iisip ko. Hanggang sa umakyat na rin ako sa footbridge. Dahan-dahan kasi nanginginig talaga ako. Kako, baka mawalan ako ng balanse at mahulog. Nakarating naman ako sa taas, pero mabagal pa rin ang paglalakad ko. Wala pa ring tao at medyo madilim ang bahaging iyon. Nagtataka nga ako kung ba't parang hindi nakakarating doon ang ilaw ng mga poste o gusalit sa sakyan. Ngunit hindi ko nilang binigyan ng pansin. Akala ko kasi baka nanlalabo lang ang paningin ko dahil sa puyat at pagod. Lakad, hakbang, lakad, hakbang. Lumipas ang mga sandali at minuto. Lakad, hakbang. Tumingin ako sa unahan, pero kinakabahan ako. Hindi ko pa rin kasi matanaw ang dulo. Kahit ilang minuto na akong naglalakad. Lakad, hakbang. Lumingin ako sa pinanggalingan ko. Ganon din ang nakita ko. Walang dulo ang footbridge. Lakad, hakbang. Saan ang pinanggalingan ko? Magkabilaan. Pareho ang nakikita ko. Kapag naman sa gilid ako tumingin, dilim lang ang natatanaw ko. Katulad pa rin ng dilim na kailangan ko para makatulog. Hindi ko nakikita ang kalsada sa baba, maging ang mga sasakyang dapat nagdaraan doon. Nangihina na ako. Huminga ng malalim. Tapos pumili kung saan pupunta. Lakad, hakbang, lakad, hakbang. Ilang minuto pa, narating ko na rin ang hagdan. Bumaba ako at bahagyang nasilaw sa biglang bati sa akin ng araw. Nakita ko rin ang convenience store. Bagamat medyo malabo, naglakad at pumasok ng opisina. Nilunod ulit sa kape ang araw. Lunod din sa mga dokumentong kailangan kong i-encode. Subalit, ramdam na ramdam ko ng matinding pagod at pilit kinakabig ang katawan at isip ko. Ramdam na ramdam ko ring mali ang lahat ng ito. Feeling ko parang nagiging distorted ang realidad na ginagalawan ko. Glitch ba sa Matrix? Kaya
hindi ako nakakauwi sa boarding house? Hindi ko masabi. Napahinto ako ng matauwang ang daming mali sa tinatype ko. Tinitigan ko ng maigi ang naka-open na document sa screen ng computer ko. File na hirap akong makita kasi napakalabo. Kailangan ko itong ulitin mula simula. Napasinghap tapos napatitig sa tasa ng malamig na kape sa mesa ko. Naramdaman ko na naman ang panginginig ng kalamnan at pagiging magulo ng isip. Natanong sa beshi kong kape, "Hindi ba dapat ginigising mo ako? Bakit parang binabangungot ako dahil sa'yo? Red pill ba kita?" Kaimbera na. Inubos ko ang kape. Nilapag ang mga baso sa mesa at inihiga ang ulo. Gusto ko nang matulog. Kahit idlip lang. Sige na naman oh. Oh, sige na. Please. Antok. Dalawin mo na ako. Ang kaso, wala talaga. Hindi talaga ako makatulog. Pagkatapos, naabutan pa akong nakahiga sa mesa ng bisor namin. Gigisahin na naman sana niya ako, pero napansin niyang latang-lata na talaga ako. Hinawakan niya ako sa noo at napapitlag ng sinabing ang init ko raw. Kaya pinauwi muna niya ako, hindi dahil concern siya sa akin, kundi dahil natatakot siyang baka lalo siyang mamroblema sa mga pagkakamali ko sa trabaho. Basag ang cycle. Nakita ang sarili sa bangketa ng tanghaling tapat. Hindi ko na matandaan kung kailan huling nangyari to. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa footbridge at napahinto nang makita ang malabong convenience store. Naramdamang nanginig ang kalamnan. Kumislot pa ang mga palad ko. Napatingala sa footbridge at napansing wala na namang itong tao. Nagtaka kasi bakit madilim pa rin rito kahit 12:00 pa lang ng tanghali. Nagpalinga-linga at napansing napakalabo na rin ang lahat sa paningin ko. Ay, kaloka. Parang buhay ko lang. Di malinaw. Bumuntong hininga ako ng napakalalim at saglit pinagtangis ang mga bagang. Dumura ng laway na lasang kape. Pukol sa imbornal ng bangketa. Tsaka umakyat sa footbridge. Bukod tanging umiikot sa isip ang kagustuhang makauwi at makatulog sa dilim. Bumuntong hininga ulit ako pagkarating ko sa taas. Madilim na naman kasi ang magkabilang gilid ng footbridge. Tapos walang katao-tao. Nagsimula akong maglakad ng mabagal. Maya't mayang lumilingon para siguraduhin naroon lang ang pinagmulan kong dulong hagdan. Lakad, hakbang, lingon, lakad, hakbang, lingon, lakad, hakbang, lingon. Maingat ang galaw at baka tuluyan na akong bumagsak sa sahig ng footbridge. Lakad, hakbang, lingon. Pinipilit ang sarili kahit maya't maya pa rin sumasampal sa alaala ko ang kababuyan ni Carl sa boarding house. Lakad, hakbang. Sana nga ako lilingon. Naloko na. Nalito na ako. Saan nga ako galing? Hindi ko na makita ang hagdang pinagmulan ko. Putang inang Carl yan. Hanggang dito ba naman ginugulo ang utak ko? Gusto ko na talagang matulog. Kapag hindi pa ako nakauwi ngayon, dito na talaga ako hihiga sa footbridge. Wapakels na kung madumihan o mapagkamalang baliw. Pero yun nga, hindi rin naman ako makakatulog eh. Masyado na akong lunod sa kape. Masyado akong lunod sa mga bangungot na gusto ko ng takasan. Sa inis ko, sinapa ko ang sementong harang ng footbridge
at naisanda lang nangihinang katawan doon. Inhiga ko rin ang ulo sa ibabaw ng railings. Hinayaan ang mga nangihinang brasong lumambitin sa gilid ng semento. Mga brasong nangungulila sa unan at katawan ng mahal ko. Tinignan ko kung saan tumuturo ang mga daliri kong nakalambitin. Kadiliman. O mas tamang sabihing, hindi ko lang talaga maaninag ang kalsada sa baba dahil sa panlalabo ng paningin. Kalsadang dapat ay dinadaanan ng maraming sasakyan. Punyetang bangungot to! Kailan ba ako magigising? Imposible naman kasing hindi ko marating ang dulo nitong footbridge eh. Pinaglalaruan lang ba ako ng isip ko? O pinaglalaruan ako ng kung ano? Putang ina ka talaga, Carl. Putang ina ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi naman ako masasadlak sa bangungot na to eh. Pero kung sa bagay, kasalanan ko rin naman. Dati pa naman akong lunod sa kape eh. Kung binigyan lang sana kita ng sapat na oras, baka iba ang naging takbo ng lahat. Tumingin ulit ako sa dilim. Ganyang dilim ang hinahanap ko eh. Papatayin ng ilaw, tapos ipipikit ang mga mata para makatulog. Gusto ko nang matulog. Gusto ko nang humilata at magpahinga. Pagod na akong mag-isip. Pagod na akong bumangon. Hindi ko na kayang pigilan. Ngayon, hinilata ko ang katawan sa ibabaw ng railings. Gusto ko nang matulog. Wala na akong pakialam sa nananakal na mundo. Gusto ko nang... Anak nang, ayan na. Nahulog na yung bakla. Ang babagal niyo kasi. Ate, ano po bang nangyari dyan? Ilang araw nang wala sa sarili yan eh. Dati naman nakikita ko yung matino. Tapos, ayun na nga. Bigla na lang sumampa sa railings ng footbridge. Kaya bumagsak.